Ako nga po pala si Ella. Bata pa lang po ako ay tuwang-tuwa na po ako sa tuwing dadalhin ako ng nanay at tatay ko sa karnabal. Ang karnabal po kasi para sa akin ay isang mundo ng walang kalungkutan. Nandyan po yung sasakay ka sa tsubibo at kung ano-ano pa. May mga palaro na pwede kang manalo ng iba't ibang klaseng papremyo, laruan, candy at iba pa. Pero ang isang nakapukaw sa aking murang kaisipan ay ang isang nagtatanghal sa mumunting entablado. Isang clown o payaso. Napakahusay po niya sa pagmamagic at pagpapatawa at marami pa siyang kayang gawin. Halos hindi nawawala ang ngiti sa kanyang mukha kahit na natatabunan ito ng pintura. Matapos ang pagtatanghal ng payaso ay saktong uuwi na kami. Tumatak na sa isip ko ang payasong napanood ko. Nang makarating kami sa bahay, mabilis kong hinalukay ang mga gamit ko sa eskwela. Dahan-dahan akong humarap sa salamin. Pilit kong iginuguhit sa mukha ko ang pinta ng ngiti ng payaso sa karnabal. Pero hindi. Lagi akong mali. Laging may kulang. Parang may nawawalang pinaka-importanteng bagay. Naghilamos na ako at nahiga. Dahan-dahan kong ipinikit ang aking mga mata. Isang pamilyar na musika ang narinig ko. Napabalikwas ako nang gisingin ako ng nanay ko. Umaga na pala at may pasok pa ako. Kaya dali-dali akong naligo at nag-almusal. Nang nasa school na ako, tulad pa rin ng dati. Naawa ang maestra ko dahil lagi ko na lang naririnig sa kanyang salitang, "May problema ka ba, Ella?" Napapaisip ako, bakit ganun? Masaya nga ako eh. Tanong ko sa sarili ko. Hanggang sa mag-umpisa na ang klase, tulad ng normal na buhay estudyante, may palakaibigan at may bully. Sa kaunting buwan na lang kasi ay magtatapos na kami at tutuntong na kami sa high school. Pero hindi pa rin humihinto ang mga bully ng mga kaklase ko sa pag-alipusta sa akin. Hindi ko alam kung bakit sila ganun. Nasisiyahan ba sila? Natutuwa bang kalooban nila? Habang tumutulo ang luha ko sa aking mga mata, tanong ko sa sarili ko. Pero sa tuwing pumapatak ang luha ko, inuutusan pa nila ako ng umiti at tumawa. Habang patuloy lang din sila sa pang-aapi sa akin. Natapos ang araw ng eskwela at mag-uuwian na, muli akong binati ng aking maestra. Sabi niya, natutuwa daw siya dahil nakangiti na ako at mas maganda raw sa mukha ko ang nakangiti. Tumango na lang ako at nagpaalam kay mama at umuwi. Pag-uwi ko ng bahay, napansin ng nanay ko ang damit kong gusot-gusot at puro bakat ng ilalim ng sapatos. Ano daw ba ang nangyari sa akin? At sino daw bang may kagagawan nito? Nag-aalalang tanong ni nanay sa akin. Sumagot naman ako at tumingin sa mukha ng nanay ko. Wala po, Nay. Nakipaglaro lang po ako sa mga kaibigan ko. Huwag po kayong mag-alala. Ang pag-aalala sa nanay ko ay nawala nang makita niya ang malaking ngiti sa aking mukha. Sabi pa niya, "Aba anak, masaya ka ata ah, kay tagal mo nang hindi ngumingiti." Nakangiting sabi ng nanay ko sa akin. Kaya hinayaan niya ako na makapagpalit at makapagpahinga. Pagpasok ko sa aking kwarto, muli kong narinig ang musika sa panaginip ko. Ang ganda, kay ganda ng musika. Ngayon ay naalala ko na kung saan ko narinig ang kay gandang musika na nanonood sa aking tenga. Sa karnabal, kung saan nagtatanghal at nagbibigay ng saya ang mga payaso. Muli kong inihanda ang kagamitan ko sa pagpinta. At humarap ako sa salamin at sinimulan ko ng iguhit sa aking mukha ang kulang na bahagi. Nang matapos ako, wow, ang ganda! Ito ang itsura ng payasong nagpapasaya. Bigla kong narinig na nagbukas ang TV sa sala. At narinig kong ini-interview ang aking maestra.
Ma'am, ano po at sino po ang salarin sa pagpaslang sa lahat ng estudyante mo? Sir, si Ella Marie Ezera, ang estudyante ko na laging malungkot at walang imik. Walang habas niyang pinagbabaril ng shotgun na 38 na baril ang mga mag-aaral ko sa muka. Nanginginig na boses ng maestra ko sa TV. Dahan-dahan akong bumaba na puno ng kolerete ang aking muka at mukha akong payaso. Nanonood pa rin ang nanay ko at tatay ko sa balita. Matapos ang balita, ay nagkatinginan sila. At sabay silang tumingin sa kinatatayuan ko. Anak, anong ginawa mo? Nanginginig na boses sa tanong ng nanay ko. Ella anak, bakit mo ginawa yon? Bakit anak? Tanong ng tatay kong humihikbi. Nanay, tatay, ayaw niyo ba akong maging masaya? Tingnan niyo ako nanay, tatay, marunong na akong ngumiti. Pasayaw-sayaw at masayang boses na sagot ko sa kanila. Nay, tay, nasiyahan ba kayo sa munti kong pagtatanghal? Ayaw niyo ba na kahit sa TV narinig niyo na nagtanghal ako? Tanong ko sa nanay at tatay ko. Maya-maya pa ay nagkulay asul at pula ang kanina ay kay dilim na paligid. Dumating na palang mga mag-iimbita sa akin at gusto rin nila siguro na makita akong magtanghal. Nakangiti akong ibinigay kay nanay ang baril at yumakap ako sa kanya, ganun din kay tatay. Nanay, tatay, magtatanghal lang po ako pero babalik po ako, pangako. Lumipas ang maraming taon at heto, nagtatanghal pa rin ako. Sa kulay puting kwartong kinalalagyan ko. Laging nakatawa ang mga nasa paligid ko at nanonood sa pagtatanghal ko. Paminsan-minsan, dinadalaw naman ako ni nanay at tatay at kinukumusta. Sabi pa nila, ayon daw sa doktor, malapit na daw akong lumabas at gumaling. Kaya muling sumilay ang mga ngiti sa aking mga labi. Sa wakas, makakapagtanghal akong muli. Lumipas ang maraming taon at heto nagtatanghal pa rin ako. Sa kulay puting kwartong kinalalagyan ko. Laging nakatawa ang mga nasa paligid ko at nanonood sa pagtatanghal ko. Paminsan-minsan dinadalaw naman ako ng nanay at tatay ko at kinakamusta. Sabi pa nila ayon sa doktor, malapit na daw akong lumabas at gumaling, kaya muling sumilay ang mga ngiti sa aking mga labi. Sa wakas, makakapagtanghal na akong muli. Dumaan pa ang mga buwan at ngayon ay huling pagharap ko kay doktor. Ito na ang pinakahihintay ko. Dahil dito ko masusubukan ang aking talino kung papaano ko paikutin ang utak ng isang tituladong doktor. Lumapit na sa hawla ko ang dalawang gwardya at binuksan nila ang malalamig na rehas na taon ko na ring hinihimas. Sinalubong ko naman sila ng matatamis kong ngiti at umasta akong friendly. Hala sige, free me na kasi. Bulong ko sa isip ko. Tuwang-tuwa ang aking isipan dahil sakay na sakay ang dalawang gwardyang nasa aking harapan. Pinatayo nila ako at pinagitnaan. Pagkatapos nun ay nagmando ang isang gwardya at sabay kaming tatlo na naglakad patungo sa kwarto ni Dr. Tamayo. Habang naglalakad kami ay umaalingaw-ngaw sa buong pasilyo ang yabag ng aking mga paa. Kasabay ng mga iyak at tawa ng mga katulad kong nakahawla. Mga ilang minuto pa ay narating na namin ang kwarto ni Doktor. Dok, nandito na po si Ella. Bungad ng gwardya kay Doktor. Oh Ella, magpakatino ka ha. Bilin at pagmamalasakit ng isang gwardya. Halika Ella, pumasok ka. Nang makaupo ako, ay nagumpisa na itong magtanong. Ella,
Sa ilang taon mo nang pamamalagi dito sa pasilidad ko, ano ang mga natutunan mo? Tanong ni doktor habang nakatingin sa mga papel sa kanyang kamay. Doktor, marami po akong natutunan. Marami po akong natutunan. Talaga, Ella? Masayang tanong ni doktor sa akin. Opo, doktor. Natutunan ko po na masama ang manakit. Masama po ang ginawa kong pagpatay sa mga kamag-aral ko. Tama ka, Ella. Alam mo ba na matagal ko nang napapansin na maayos ka na? Okay na ang iyong pag-uugali. May pasensya ka na at may respeto ka na sa iyong sarili. Habang sinasabi iyon ng doktor, tuwang-tuwa ang kalamnan ko. Dahil alam ko na ang magiging resulta ng pag-uusap naming ito. Ella, masaya akong sabihin sa iyo na maaari ka nang lumabas. Maaari ka nang humalo sa mga normal na mamamayan. Nakangiti at kinamayan pa ako ni doktor habang binabati niya ako sa aking paggaling kuno. Biglang bumukas ang pinto at nakita ko ang nanay at tatay ko. Nakangiti ang tatay ko at ang nanay ko naman ay umiiyak na yumakap sa akin. Ma'am and sir, maaari niyo na pong iuwi si Ella. Ito na po ang kanyang mga papeles. Gumayak na kami ng nanay at tatay ko pa uwi. At masayang masaya sila sa aking paglaya sa mundo ng walang katapusang pagtawa. Habang nasa taxi, ay kinakausap ako ng nanay at tatay ko. Kamusta daw ako at ano daw ang gusto kong kainin pag uwi ko sa aming bahay. Ngumiti lang ako sa kanila, pero ang totoong laman ng mga ngiti ko ay ang nais kong makabalik sa pagtatanghal. Nais kong bigyan ng ngiti ang bawat labi ng mga taong sa karnabal kong magagawi. Nang makarating kami sa bahay, nanibago ako dahil bagong lugar ito. Ella, anak, lumipat na kami ng nanay mo dahil ayaw namin na maalala mo pa ang nakaraan mo. Uwi ka ng tatay ko. Tumango lang ako at pumasok na sa bago naming bahay. Pagpasok ko, biglang tumayo ang balahibo ko sa batok at nanlaki ang aking dalawang mata. Nakita kong kumikinang sa kusina ang napakatalim na kutsilyo. Napakakintab nito at kumikislap pa. Naiisip kong mas magandang kombinasyon ang kutsilyo kung may pulang likidong tumutulo dito. Nawala lang ako sa aking iniisip nang magsalita si nanay. Ella, halika, kumain muna tayo. Pag-aaya sa akin ni nanay. Kumain na kami at pagkatapos nito ay sinamahan ako ni tatay sa aking magiging kwarto. Nang makita ko ang aking kwarto, naisip kong magpahinga na. Kaya sinabi ko sa tatay kong matutulog na muna ako. Kaya nang sabihin nito na sige magpahinga ka muna anak, at tumalikod na ito. Yung ngiti ko sa salamin sa kaharap ko ay ngiti ng isang nagbabalik na payaso. Let's begin the party! Umupo ako sa kama at pinagmamasdan ko ang kamay ng orasan. 6:00 pa lang ng gabi. Ang tagal naman ng 12:00, pero okay lang kasi kailangan kong preparado ako sa muli kong pagbabalik. Dahan-dahan kong binuksan ang pinto ng kwarto ko at sinilip kong gising pa ba ang nanay at tatay ko. Nang makumpirma kong natutulog na sila, ay madahan na kong bumaba sa hagdan at tinungo ang kusina. Hinanap ko ang kumikinang na kutsilyo. Nasaan ka na? Please, magpakita ka na. Magpakita ka na. Nang makita ko to, dahan-dahan at parang slow motion pa ang pagkuha ko dito. Nang mahawakan ko ito, ay sinipat-sipat ko muna. At sa taglay nitong kinang, nanalamin pa ako dito. Ang ganda mo talaga. Tulad ng una, ay dahan-dahan akong pumanhik sa kwarto ni nanay at tatay. Dahan-dahan akong pumapasok sa kanilang kwarto. Mahimbing ang tulog nila, napakahimbing. Mga ilang minuto na rin akong nakatayo at nakaakmang sasaksakin si nanay at tatay.
Nang biglang nagising si nanay at napasigaw ito. Nagising din ang tatay ko dahil sa malakas na sigaw ni nanay. Ella, anong gagawin mo? Ibaba mo yung kutsilyo. Ibaba mo. Nanginginig na boses ng tatay ko. Ella anak, Diyos ko! Takot na wika ng nanay ko. Wala naman tunay. Gusto ko lang pong magtanghal muli. Huwag kayong maingay ha. Sabay tumalikod na ako at dahan-dahang lumabas ng kwarto at isinasara ko ng pinto habang umaawit ako. Heto na ako, sige magtago lang kayo. Isa, dalawa, heto na ako. Lumabas ako ng bahay. At sa kalaliman ng gabi, naglalakad ako sa madilim na kalye. Ibang-iba na at malaki na ang pinagbago ng lugar. Marami ng bahay, inuman at bahay parausan. Habang nakatingin ako sa bahay parausan ng mga mahihilig sa tawag ng laman, ay napansin ko ang isang lalaki na hawak ang isang batang babae. Umiiyak pa ang batang babae. Base sa pangangatawan ng babae, ay menor de edad pa ito. Sabay lumabas ang isang matandang lalaki sa sasakyang nasa harap ng bahay parausan. Doon ko lang napagtanto at narinig na ang menor de edad na babae ay anak ng lalaking nakahawak sa kanya at nananakit. At ang matandang lalaking lumabas sa kotse ay parokyano. Ibinubugaw ng lalaki ang sarili niyang anak. This is bad. Ang mga bata ay dapat nagsasaya lang sa karnabal. Sabi ko sa isip ko habang hinihimas ang puluhan ng kutsilyo ko. Nang magkaayos ang bugaw at parokyano, pinilit ng parokyano ang batang babae na pumasok sa bahay parausan. Dito na ako sumimple at dumiretso na sa likurang bahagi ng gusali. Nang mapasok ko ang likod na bahagi, ay imbakan pala ito ng mga kumot at unan. Dahan-dahan akong nagtungo kung saan ko sila pwedeng masundan. Narinig ko ang pag-uusap ng parokyano at ng nasa desk ng motel. Habang papaakyat sila, ay panay ang pagtangis at pagpupumiglas ng bata. Nang makapasok sila sa kwarto, ay dun na lalong umiyak ang bata. Isa, dalawa, tatlo! Sinipa ko ang pinto ng kwarto at bumukas ito. Dala ng lakas ng musika ng gusali ay walang nakarinig o nakapansin sa ginawa ko. Sino ka? Ba't ka pumasok dito? Wika ng parokyanong takot na takot. Dahan-dahan kong isinara ang pinto. Pagkagat ng lock ay sabay harap ko sa parokyano at nagulat ito. Takot ka ba? Ne, umupo ka ha. Ipapamalas ko sa'yo ang galing ko sa pagtatanghal. Utos ko sa batang babae. Nang makaupo ito, ay bumaling muli ako sa matandang matabang parokyano na hayok sa laman. Dahan-dahan akong lumapit habang hawak-hawak ko at nasa mukha ko ang kutsilyo. Sinisilip-silip ko ang parokyano. Akmang tatayo ang lalaki at may kukunin sa kanyang hinubad na pantalon. Kaya kinalabit ko siya sa likod ng hawak kong kutsilyo. Halos mangisay ang lalaki sa haba ng hiwa sa kanyang likod. Kinakausap pa kita. Tumatalikod ka na. Kaya napahiga ito muli sa kama. Kaya umibabaw ako dito. Sabay hawak ko sa baba nito. Bakit ka na iiyak? Natatakot ka ba sa akin? Ha? Tanong ko sa lalaki. Halos hindi na makapagsalita ang lalaki at ultimong bibig at labi nito ay nanginginig. Ang mga bata ay dapat masaya at naglalaro, di ba? Di ba? Sagot! Oo. Dapat naglalaro sila. Tama, ganyan nga.
Pero bakit mo sila pinaiiyak? Sabay tusok ko ng kutsilyo sa bibig nito. Pumipiglas pa't nanlalaban ng lalaki. Habang nakatusok sa bibig ng lalaki ang kutsilyo, ay humarap ako sa batang babae. Ne, nagustuhan mo ba? Yung kaninang batang babae na umiiyak, ngayon ay ngumingiti na. Sige pa po, gusto ko po yung mas masaya. Nakangiting sagot ng batang babae sa akin. Kaya napaisip ako. Aba, sige. 1, 2, 3. Hiniwa ko ang bibig ng lalaki hanggang sa humiwalay ang taas na bibig nito at naiwan sa leeg ang ibabang labi. Sabay ipinakita ko sa batang babae ang kalahati ng ulo ng lalaki. Tuwang-tuwa ang bata at pumapalakpak pa ito. Matapos ang pagtatanghal ko sa bata, ay sabay na kaming lumabas ng bahay parausan. Hindi kami nahalata dahil alam ng bata ang kanyang gagawin at yumakap ito sa akin nang papalabas na kami. Kaya ang nasabi lang ng nasa desk, "Balik po kayo ulit, ma'am." Nang magpapaalam na ako sa bata, ay sinabi ko sa kanya na huwag na siyang umuwi at lumayo na siya sa kanyang salbahing tatay. Sumang-ayon naman ito. Pero ang huling tanong ng bata ang talagang tumatak sa isip ko. Ate, sino ka ba? Tanong ng batang babae sa akin. Napaisip ako ng bahagya, hindi pwede ang totoo kong pangalan. Ako pala si Payaso. Tawagin mo na lang akong Masayang Payaso. Masigla kong sagot sa bata. Sige, aalis na ako bata at mag-iingat ka sa iyong panibagong buhay ha. At dito nagsimula ang kakaibang pagtatanghal ng payaso ng karnabal. Wala nang batang muli pang iiyak. Unti-unti na akong lumalayo sa batang babae. Unti-unti ring natatakpan ng dilim ang mga ngiti niya. Habang naglalakad ako sa daang napakadilim, saglit akong huminto at ipinikit ko ang aking mga mata. Dahil ang nasa harapan ko ay ang lugar kung saan dati nakatayo ang karnabal, kung saan nagtatanghal ang mga payaso. Pero ala-ala na lang sila at matagal nang sarado ang karnabal na ito. Wala nang saysay pa ang magtanghal sila dahil usong-uso na ang cellphone sa mundo, kung saan pwede na silang manood dito at kung ano-ano pang gusto nila ay madali nang hanapin sa bagay na ito. Kaya ang mga bata ngayon ay hindi mo na makikita pang naglalaro sa labas o nagsasaya, na wala na ang dating masiglang mga bata sa karnabal. Nang imulat ko ang aking mga mata ay mag-uumaga na, sumisilip ng araw. Kaya naglakad na akong muli. Pag-uwi ko sa bahay, "Good morning, Father, and to my beautiful mother." Bati ko sa kanila na nakangiti ako ng napakalaki. "Anak, saan ka nagpunta?" Tanong sa akin ng aking ama. At parang kinakapos pa ito ng hininga. Wala naman po, Father." "Diyan lang malapit sa bahay aliwan. Medyo nagtanghal lang ako ng konti." Sagot ko kay tatay. "Anak, sana huwag ka na munang lumalabas. Baka kung anong isipin sa'yo ng mga tao." Singit naman ng pag-aalala ni nanay. "Mother dear, okay lang po ako. Sa katunayan nga mother, may batang nasiyahan sa pagtatanghal ko." "Kung makikita nyo lang po mother, masasabi nyo, ipinagmamalaki kita Ella." Tugon ko sa nanay kong nag-alala. Maya-maya pa ay natapos na ang patalastas sa TV. Biglang umere ang isang balita. Isang kahindik-hindik na pangyayaring pagpaslang sa isang matandang lalaki. Pasintabi po sa mga nag-aagahan, ngunit sensitibo po ang inyong mapapakinggan. "Nay, Tay, panoorin niyo pong balitang yan. Ako po ang gumawa niyan. Ako po." Wika ko sa kanila. Seryosong nanonood ng balitang iyon sina nanay at tatay. Matapos ang balita, walang kaimik-imik sina nanay at tatay. "Oh, Nay, Tay,
Wala man lang ba kayong reaksyon o palakpak man lang? Habang sinasabi ko sa kanila ito, ay kinakamot ko ng kutsilyo ang ulo ko. Kaya naman, nanginginig silang pumapalakpak at nagbibigay papuri sa ginawa ko. Paano nay, tay? Medyo napagod po ako. Kaya magpapahinga muna ako ha. Kaya huwag kayong maingay. Papaakyat na ako ng hagdan papunta sa kwarto ko nang bigla akong bumaling muli ng tingin sa kanila. Nay, tay, inuulit ko, huwag po kayong maingay. Sabay panhik na sa kwarto ko. Buong araw akong natulog. Naalimpungatan ako sa pagbukas ng pinto. Anong kailangan? Hindi pa po bukas ang karnabal at namamahinga pa po ang payaso. Ella anak, yayayain sana kitang kumain. Nay, salamat po pero busog pa po ako. Mamaya, bago ako umalis ay kakain po ako. Iwan nyo na lang po sa lamesang pagkain at matulog na po kayo. At isara nyo ng mabuti ang pinto ng inyong kwarto, okay? O siya, sige Ella anak. Sige, mamahinga ka muna. Simula nun, ay hindi na ako muling nakabalik sa pagtulog. Binabasag ng tunog ng kamay ang orasan, ang katahimikan ng kwarto ko. Kay tagal naman ng hating gabi, bulong ko sa isip ko. Naalala kong muli ang pagtatanghal ng payaso, ang pagmamagic. Kaya sumilay muli ang ngiting payaso sa aking mukha. Malapit ng maghating gabi, kaya lumabas na ako sa aking kwarto. Dala ko pa rin ang kumikinang kong kutsilyo. Lalabas lang po ako, nay, tay. Magtatanghal po ang anak ninyong magaling. Papalakpakan na naman po ako sa ibabaw ng entablado. Pagbaba ko ng hagdan ay tinungo ko ang kusina at kumain muna ako ng masarap na luto ng nanay ko. Matapos ito ay gumala na ako sa kalaliman ng gabi. Saan ba ako magtatanghal ngayon? Sa pamamagitan ng isang pirasong barya ay naglaro ako. Kapag tao, kanan ako. Kapag ibon, kaliwa ako magtatanghal. Kaya hinagis ko ito at sinalo. Ibon. Kaliwete ako magtatanghal. Pasasayahin ko kayong lahat. Patuloy lang ako sa paglalakad. Marami akong nakikitang kabataan na sa isang plastik na lang sila kumukuha ng kasiyahan. Pinapalobo nila ito at sisingutin. Nasabi ko na lang sa sarili ko, wala na. Hindi ko na sila mapapasaya pa dahil naapektuhan na ng chemical na ito ang pag-iisip nila. Sa pagpapatuloy ko sa paglalakad, nakita ko ang 3 kalalakihan sa dilim at isang batang paslit ang kanilang tinatakot. Dali-dali akong nagtago sa isang sulok at pinagmasdan sila. Ang isa sa 3 lalaki ay kinuha ang kanyang baril na 38. Bata, di ba sabi ko sa'yo, dalhin mo to sa bahay ng kakilala ko? Wika ng lalaki sa bata habang nakatutok sa ulo ng bata ang baril. Hoy, halika at alisin mo ang mga bala. Pero mag-iwan ka ng isa. Dalian mo! Utos ng lalaki sa kasama nito. Dali-dali naman itong sinunod ng kasama nito. Nang matanggal nito ang mga bala at nag-iwan ng isa. Nag-umpisa na ang paghagulgol ng batang lalaki. Pinaikot ng lalaki ang sisidlan ng bala ng baril sabay tutok nito sa ulo ng bata at kalabit sa gatilyo. Napahinto ang lahat dahil sa pagbaril ay hindi pumutok. Swerte ka bata. Sige na at dalhin mo na ito sa bahay ng kaibigan ko. Inabot ng bata ang isang bag. Nanginginig pa rin ang bata sa takot at patuloy ang pagluha nito. Hindi ko namamalayan na halos maubos na pala ang buhok ko sa aking ulo. Sinasabunutan ko na pala ang sarili ko dahil sa galit sa 3 lalaki
Hindi ko naramdaman ang sakit at pagtulo ng dugo sa anit ko. Maya-maya pa ay saktong papaalis na ang bata. Napansin ko ang isang maso sa gilid ng pader kung saan ako nakakubli. Sumilay ang ngiti sa aking mga labi. Sasabog kayo ngayon. Bulong ko sa aking sarili. Kaya kinuha ko ang maso at naglakad na. Tingnan mo pare oh, may clown. Hoy, sira ulo. Saan ang punta mo ha? Tanong ng isa sa 3 lalaki sa akin. Nakayuko akong lumapit sa kanila. Dahan-dahan akong naglalakad. Habang pahigpit naman ng pahigpit ang paghawak ko sa puluhan ng maso. Nang makalapit ako, samot-saring pangiinsulto ang mga sinasabi sa akin ng 3 lalaki. Pero nang sandaling hawakan ng damit ko ng isa sa mga ito, tumusok sa kanilang leeg ang makinang kong kutsilyo. Nanlaki ang mga mata nito dahil sa pagkabigla. Ang 2 kasama nito ay hindi alam kung ano ang gagawin. Sabay batok ko ng maso sa mukha ng isa pang lalaki. Sapol na sapol ito sa kanyang dibdib at mukha. Sabay bunot ko sa kutsilyo at mabilis kong nilapitan ng lalaking kanina'y nagpapahirap sa batang lalaki. Sa takot nito ay hindi niya mahawakan ng gusto ang kanyang baril. Kaya lumuhod na lang ito sa aking harapan at nagmakaawa. Oh, sige, pagbibigyan ko kayo. Pero may kondisyon. Magsasalita pa sanang isa pero hep hep, hep hep. Nung nagmamakaawa yung bata sa inyo kanina, hindi nyo pinagbigyan, di ba? Di ba? Sagot! Matapos kong masabi yon, ay kinuha ko ang baril at mga bala. Maglalaro tayo. Dahil nga salbahe kayo, isang bala lang ang aalisin ko. Kaya kung sino ang maswerte sa inyo na sasabog ang ulo, hindi makakaranas at magiging kasama pa sa pagtatanghal ko. Kaya itinutok ko sa lalaki ang baril. Ay, teka, di ba pinapaikot ito? Di ba? Pinapaikot ito! Ibang klase ang pagsabog ng ulo ng lalaki, parang New Year at nagkalat pa sa paligid ang laman ng ulo nito. Kumikilig pa ang katawan nito sa sahig habang unti-unting nawawalan ng buhay. Nabaling naman ang atensyon ko sa lalaking nagpahirap sa bata at umiiyak na ito. Alam mo ba? Ang laki-laki mo, pero iyakin mo pala. Ah, iyakin ka pala. Kinuha ko ang maso, sabay hataw sa likod nito. Ibang klaseng tunog ang narinig ko dahil sa mga buto nitong nabali. Umiikot sa sakit ang lalaki at namimilipit pa. Babarilin ko na sana ang ulo ng lalaki nang mapansin ko ang batang lalaki sa likod ng puno. Boy, halika. Come. Come to tita. Tawag ko sa bata ni lumapit naman agad. Bakit po? Kanina ka pa ba nanonood, boy? Tanong ko sa bata. Opo. Happy ka? Answer me. Happy ka? Opo, mga salbahe po sila. Sinasaktan po nila ako lagi. Sagot ng bata na nakangiti sa kanyang natutunghayan. How I love his smile. Bata, saan ka nila sinasaktan? Pinapalo po nila ako sa buong katawan ko, lalo na po sa kamay ko. Kapag hindi po ako sumusunod agad sa utos nila. Ah, ganito bang pagpalo nila sa'yo? Pinalo ko ng maso ang kamay ng lalaki at talaga naman isang hataw ko pa, parang kamatis na itong napisa. Umikot muli sa sakit ang lalaki at sumisigaw pa ito. Oh, boy, ayos ba? Ayos? Opo, ang galing niyo po. Sagot ng bata na tuwang-tuwa. Ah, boy, gusto mo bang makakita ng magic? Yung totoong magic. Gusto mo? Opo, gusto ko po yan. Oh, sige, pikit ka.
at bumilang ka ng hanggang 10. Pumikit agad ang bata at nagbilang. Halatang nag-e-enjoy talaga ito. Habang nakapikit ang bata at nagbibilang, siya namang dakot ko sa buhok ng lalaki at paggilit ko sa leeg nito. Minadali ko ng pagpugot sa ulo nito sabay hagis papalayo. Matapos kong mapugutan ng ulo, mabilis akong bumalik sa tabi ng bata. 10. Tada! Wow, ang galing niyo po! Nawala po ang ulo niya! O diba, sabi ko sa'yo, magic? Pero ate, kanina may ulo yan ah. Wala na nga, diba magic nga? Nawala ang ulo ng lalaki. Magic talaga. Ang galing-galing mo talaga ate. Magic talaga. Habang tuwang-tuwa ay pumapalakpak ang bata, ay nagpaalam na ako. Bata, aalis na ako ha. Huwag ka na muling malulungkot. Lagi kang ngumiti kahit may problema ka. Opo, pero maaari ko bang malaman ang pangalan ninyo? Tawagin mo na lang akong Ate Payaso. Paalam, ate Payaso. Maraming salamat po at tinulungan niyo ako sa mga salbahing lalaking yun. Maraming salamat po, ate. Masaya akong nilisan ng lugar at baon ko ang isa na namang ngiti ng bata. Gumagaan ang aking puso. Kapag nakakatulong ako, kapag nakikita kong may ngiti sa labi ng isang bata dahil napapalaya ko sila sa madilim na mundo ng karahasan. Dahil gusto ko, masaya lang, ayaw ko ng malungkot. Gusto ko, sumisilay ang ngiti sa bawat labi ng mga bata. Katulad ko. Well done, Ella. Well done, Ate Payaso. Hindi man pinagtagpo ang landas natin noon, pinagtagpo naman ang landas natin ngayon sa pamamagitan ng aking kwento. Antingera.